dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pinagdasal Si Banyes, si Attorney, Carlo, tignan nyo mga kababayan, itong mga ito, sinasabi na natin to eh. Pinagdadasal nila si Digong, sa Nazareno. Tapos mga kababayan, si Digong minumura ang Diyos. Kita nyo, pati Santo Papa. Tapos itong mga gunggong na mga DDS, mga kababayan ko, kita nyo sila, anong ginagawa? Abay, pinapanalangin sa Poong Nazareno. Hindi ko rin talaga mag-get, sinasabi ko nga sa inyo, hanggang sa mapanood ko ito, parehas kami ng opinion. Pakinggan ninyo. Kahit pa narinig nyo na sa akin, pakinggan natin ang opinion ng iba. Ito na Digong, pinagdasal ng mga deboto kay Nazareno. Nako. So, di ba lumipas nga ang translasyon. Madaming deboto ang nag-alay ng prayer sa Black Nazarene. Pero nakita ko, may mga debotong ipinagdarasal na makauwi na si Digong. Oo nga. Sa totoo lang, yan ang hindi ko talaga magets. Anong logic niyan? Deboto raw, may panata. Pero 100% na support sa taong minumura ang Diyos. Kaya nga. Di ba ka Aruba? Tuloy. Ano? Tanong nyo kay Karuba, Ano, Karuba? Sabihin mo nga dyan sa mga yan, na nagmamakaawa na nga lang sila sa akin na ako yung pumunta di ba? Samantalang yung iba, sila yung nagmamakaawa, di ba? Tanong nyo kay Karuba. Tuloy. Tapos ilalapit pa sa Diyos yung taong nagmura sa kanya. Oo nga. Kaya paano nagme-make sense yun? Parang ininsulto at inapakan lang nila ang Diyos. Mas pinili nilang manalig sa taong nagmumura sa Diyos. Tapos gamitin lang ang Diyos na parang trapo. Pag need ng tulong nung nagmura sa kanya, ilalapit nila. Hindi ko talaga maintindihan yan. Ikaw, anong masasabi mo dito? Parehas tayo. Ganyan kahihina ang ulo ng mga DDS. Biruin ninyo, minumura mga kababayan. Ito napakabobo talaga nito. Hambog talaga, sabi ko. Hoy, Karuba, magpatunay ka nga. Ayun, tinatawag na hambog ako. Diba? Sabihin mo nga sa kanya na Malacanang na nga nagmamakaawa sa akin para pumunta ako dun Samantalang sila, nahihirapan na nga kulang na lang maglumuhod Tapos meron ako, ebidensya, hanap ka ng hanap ng ebidensya. Ngayong tao na nga yung ebidensya, talungin mo, kontakin mo si Karoba, mag-usap kayong dalawa. Mag-usap kayong dalawa. Ayop na to. Kanina naghahanap ng ebidensya nung sabihin kong si Karoba magpapatunay Ayaw na, hambog na agad. Bobo talaga ano pa? Yan ganyan sila mga kababayan, ganyan na ganyan sila. Tatawa ako rito sa mga basher na to. Bibiter nyo, Wala na. Sinusuka na kayo ng Malacanang. Ayaw na sa inyo. Ayaw. kahit na daw kayo maglumuhod. Mula sa gate 7 hanggang doon sa gate gate 7 hanggang sa hindi na raw. Bistado na daw yung mga lakad nyo. Ito na. Pass up! Guys, finally, may Shoko. Mga kababayan ko, si Marcoleta, hayop na to Nanggigigil pa rin ako dito pero hindi yan, meron pa. Mga DDS, makinig kayo Ganito kayo niloloko ni Duterte. Gerard de la Peña po ng Build kanyo, di ba? Eto na.
paniwala kayo kay Digong. O, isa na namang resibo, patunay. Hindi ko na ulitin to. Hindi naman tayo mga DDS na paulit-ulit yung content, ano? Oo, hindi tayo ganon. Kapag natapos na natin, tapos na yon. Eto na. Mga kapatid, Gerard de la Peña po ng News 5 at nandito po tayo sa Arayat, Pampanga. Specifically dito po sa San Agustin Bridge. Dahil itong tulay na ito, Ay, kung nakikita nyo, putol. bakit? Opo, putol. 2018 pa ito sinimulang ipagawa. Nako po, kining masisira yung New Year's resolution mo, Boss Mike. Pigil-pigil. Yung mga DDS dito, ayan na, O, kita nyo, 2018 pa, inumpisang ipagawa, bakit hindi ho natapos? Ang tawag dyan, build. Oo. Nagaling sa laway ni Digong. Diyan kayo inuto, ginawang tanga, bobo, mangmang. Yan yung build. O, isa na namang build ni Digong na hindi natapos. Di ba? Palibasa, mga mahihina ulo ninyo, kaya maniniwala kayo na may build. Ano nangyari dyan? 2018 pa raw to, mga kababayan. 2018. Kung nakikita nyo, putol. Opo, putol. 2018 pa ito sinimulang ipagawa. Baka sabihin nyo na naman 2025 yan, ha? Baka sabihin nyo na naman 2023, 2024, panahon ni Pangulong Bongbong. Maliwanag sa sinabi na ano? 2018, pinagawa itong tulay na ito, panahon ng idol mo, OGDD. Panahon ng idol mo to, Nino, ni Digong. Tapos sisisi nyo kay Pangulo. Ilang kapalit nga nitong existing na tulay na ito. Dahil ang problema, luma na ito, so kailangan ng palitan. Pero yun nga, 2018 pa ito pinagagawa, pero hanggang ngayon, yung karugtong niya doon sa kabilang dulo, hindi pa naidudugtong dito. Hanip na yan, mga kababayan ko. Hanip! Kita nyo, no, mga kababayan ko? Ang tintindi talaga ng mga DDS. Tapos pag didiskatan nyo si Pangulo na nakapakasipag, napakaraming natatapos. Yan, build ni Digong. Kasi sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, kahit ang tagal na nitong nasimulan, papatsi-patsi yung budget na dumadating. Siyempre, kay Digong galing Basta project ni Digong na build, kailangan papatsi-patsi, inuulit, patsi-patsi. Kasi nga, kadugtong yun ng build ni Digong. Kailangan patsi-patsi para para makakulimbat ng maraming pera. Gatas na gatas ni Digong. Lahat ng proyekto na yan, gatas na gatas niya. In fact, last daw itong nabigyan ng pondo ay 2023 pa. At ang nakalagay pa dito sa signage dito. Grabe, 60 million. 60 million pesos! Grabe, no, mga kababayan. Ano na nangyari dito? Paano pa ni Digong? Ayan na, tinutuloy pa ni Pangulong Bongbong. Ito po yung mga kababayan, Ito po yung isang malinaw na ebidensya. Resibo na hinahanap kanina ng DDS dyan. Na talagang etong mga hinayupak na mga kontraktor, mga nasa DPWH, mga kababayan na binulgar ni Pangulong Bongbong, ay minana yung katarantaduhan ni Digong. Nakuha nyo? Nagets nyo? Ibig sabihin, mga kababayan, minana itong problema ng pagnanakaw pandurugas dyan po sa ahensya ng DPWH netong mga kasalukuyan din na mga nadatnan ni Pangulo na mga empleyado dyan sa DPWH. Grabe talagang korupsyon nila. Buti na lang talaga ang Pangulong Bongbong March 2026 ito matatapos. Pero Kita nyo, mga kababayan ko,
Oh, GAA, 60 million 2022. Panahon yan, Nino. Hoy, makinig kayo ha. Sino ang presidente noong 2022? Dahil ang GAA na yan, mga kababayan, ay ano? Ha? Inaprobahan yan noong 2021. At ang presidente pa ay si Digong na idol ng mga DDS na tatanga-tanga. Di ba? Oh, kita nyo? Grabe talaga, no? Antindi talaga ni Digong. Hayop! At the rate that we're going, ay malabong matapos ito sa loob ng 2 buwan. So, ang sabi ng DPWH, Grabe talaga to si Digong na idol ni OG. Oy, OG da. Oy, ano? Yung idol mo, napakawalang ya talaga, no? Napakawalang ya. Hayop, matanda na mga kababayan, eh, no? Oo, dapat ito yung, inaambos ng RFG. kailangan daw i-check yung structural integrity nito at pagkatapos na talagang full swing na yung pagpapagawa nitong tulay na ito. Ang target nila, Ngayon, full swing na daw. Sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, dito pa lang maisa sa katuparan na matutukan at maiayos na ang problema na ito. Kaya mga kababayan ko, atin pong suportahan ng Pangulong Bongbong, wala nang higit pang iba. Hindi po makakatulong sa kanya yang mga kamag-anak, kapatid na mga nang-aaway at nagiging pabigat sa kanyang panunungkulan. Kita nyo, mula ho ng binulalas itong mga proyekto na hindi napapansin, itong mga proyekto na ginatasan, ngayon mga kababayan, maisa sa katuparang matapos na yan. Di ba? My God. Di ba? Kabayo. Oh, di ba, di ba? Oh, ito na. tapos ito within 2026. So, bakit nga ba importante ang tulay na ito? Ito kasi nagdudugtong dito sa Pampanga at sa ilang bayan dyan sa Nueva Ecija. Kasama itong project nito doon sa mga sinasabi ng DPWH na priority nila ngayong taon na matapos dahil napakarami nating unfinished. Maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos. At giginhawa ng mga motorista diyan po sa pagitan ng Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Dahil sa kabutihang loob at direktiba ng Pangulong Bongbong, ang ating mga kababayan, na kababayan ni Gloria Arroyo na magnanakaw, ay eto na mga kababayan ko. Oo, tinutulungan pa ng butihing Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Tapos ayaw nyo. Samantalang si Digong, ano pinagmamayabang nyo? 10 years na yung pasaporte mo, 10 years na yung lisensya mo, mga unggoy. Hindi ka pakinabangan ng lahat ng Pilipino yan, ha? Tandaan nyo. Ang proyektong totoo ay pinapakinabangan ng lahat, bata, matanda, may ipin o wala. Ha? Maayos man ang nguso o kasing nguso ni Mike Defensor at ni Sir Jack. Ha? Diba? Ganon. Kayo talaga, oh. Na mga kalye at mga tulay at ang gagamitin dyan ay ang savings na na-generate ng DPWH noong nakaraang taon. Dahil ngayong taong ito, mas mababa ang budget ng DPWH. Yan, ayos! Very good! Very good! Ang galing-magaling mo talaga, Presidente! Kaya, mga kababayan ko kaya love na love ko talaga si Presidente. Hindi nyo ako mapipigil. Ayoko talaga na yung mga pabigat sa kanya tulad ni Martin. Ayoko, oo. Alam niyo, sa totoo lang, kung gagamitan naman talaga natin ng common sense, kahit mag-survey kayo, tanungin niyo yung mga tao, sabihin niyo, naniniwala ba kayo na nagnanakaw si Martin? Baka sampalin pa kayo. Sabihin sa'yo, tanga-tanga mo naman! Hindi mo alam na nagnanakaw yan. Ganun. Di ba?
Di ba? Our beloved Boss Mike. Boss Mike.